Nagpapatuloy ang kwento sa isang istasyon ng subway kung saan malapit nang dumating ang isang tren. Mabilis na sumara ang mga pinto ng bagon at nagsimulang umandar ang sasakyan. Sa loob, isang binata ang nakatingin sa pinto habang iniisip na bababa siya sa susunod na hinto. Sakto namang nakita niya ang kanyang pamilya na tinatawag siya para maupo kasama nila. Pagkatapos ng kanyang mga delivery, sa wakas ay muli niyang nakasama ang kanyang mga kamag-anak pagkatapos ng mahabang panahon. Nang makaupo na ang lahat, nagsimula silang magbalik-tanaw sa isang nakakatawang kwento mula sa nakaraan. Pero naging seryoso ang ekspresyon ng bida nang marinig niya ang tungkol sa kanyang ama. Lumalabas na imahinasyon niya lang pala ang lahat at mag-isa lang siya sa buong panahon. Bigla, isang maliit na batang lalaki ang tumakbo sa kanyang tabi habang sumisigaw para sa kanyang ina. Pinagalitan siya ng babae, sinabing hindi dapat tumatakbo sa pampublikong lugar. Tahimik lang na pinapanood ng ating bida ang eksena, malalim ang iniisip. Dahil doon, nagpatuloy ang tren sa pagpasok sa isang madilim na tunel at nanatiling nakaupo ang binata, nag-iisa sa walang laman na bagon. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya nasa isang tunay na subway. Ginuguni-guni niya lang kung ano ang pakiramdam na sumakay sa isa mula sa kanyang tahanan. Pagkatapos, ipinakita ng kamera ang isang kalansay na nakaupo sa sulok ng kanyang kwarto, at sinabi sa atin ng narrator na hindi rin ito isang tunay na tahanan. Nanatiling malungkot ang ekspresyon ng binata habang iniisip kung nasaan siya. Sa katotohanan, nasa bintana siya ng isang abandonadong gusali dahil nakatira ang binata sa isang wasak at tiwangwang na lungsod. Noon, ikinukwento sa kanya ng matanda na 40 taon na ang nakalipas, iba ang mundo. Ito ay isang ligtas at mapayapang lugar kung saan namumuhay ng may pagkakaisa ang mga tao. Malayang nakakalakad ang mga kabataan sa mga lansangan ng walang inaalala, ngunit isang malagim na trahedya ang tumama sa buong mundo ng walang babala. Mula sa kalangitan, nagsimulang bumagsak ang malalaki at misteryosong itim na haligi. Ang mga hindi kilalang bagay na ito ay bumagsak na parang ulan, sinisira ang lahat ng lungsod. Tumingala ang mga tao sa langit ng may takot habang bumababa ang mga haligi. Dahil doon, nagdulot ng malalaking pagsabog ang pagbagsak ng mga ito sa buong planeta. Nanigas ang bida habang naalala niya ang nakakatakot na kwentong ito at ganoon kung paano nauwi ang mundo sa pagiging isang wasak na lugar. Palagi niyang nararamdaman na mahirap paniwalaan ang mga kwento ng matanda, ngunit ang pinakawalang katuturan para sa binata ay ang tungkol sa subway. Hindi niya maintindihan kung paano magkakasama ang napakaraming tao sa ganoon kaliit na espasyo. Para sa binata, para na rin iyong naghahanap ng gulo sa panahon ngayon. Kaya naman iniisip niyang kalokohan lang ang kwentong ito tungkol sa isang mapayapang mundo. Matagal nang natapos ang panahon ng kapayapaan at hindi na ito babalik. Kahit na, nangangarap pa rin ang binata na makasakay sa subway balang araw. Iniisip niya kung ano ang pakiramdam na maglakbay sa isang tunel sa ilalim ng lupa. Pero bigla, nakarinig ang binata ng papalapit na mga yapak. Agad siyang nagtago sa pader para tingnan kung sino ang dumarating. Mula sa ritmikong mga yapak, napagtanto niyang 2 sundalo ang papalapit. Kaya sumilip siya sa isang siwang at nagtaka kung ano ang ginagawa ng mga lalaking iyon doon. Nagpasya ang binata na mas mabuting huwag nang gumawa ng gulo at tahimik na lang silang lampasan. Pero biglang huminto ang isa sa mga sundalo at nagsimulang magmasid sa paligid ng may pagdududa. Pagkatapos mismo, sinenyasan ng sundalo ang kanyang kasama dahil natagpuan niya ang bakas ng binata. Nang makitang hindi na niya maiiwasan ang pagtatagpo, napagtanto ng binata na wala na siyang magagawa. Nang sa wakas ay nagpakita na siya, sumigaw ang isa sa mga lalaki, nagulat at gustong malaman kung sino siya. Sinabihan ng isa pang sundalo ang kanyang kaibigan na kumalma at napansin ang damit ng binata. Nakita nilang isa lang siyang kartero at nagreklamo ang bida tungkol sa kanilang ingay. Tinanong ng isa sa mga sundalo ang kanyang misyon at sinabi ng binata na naghahatid siya ng babala. Tinitigan ng ating bida ang 2 lalaki para suriin ang sitwasyon. Napansin niyang 2 na lang sila kaya siguradong galing sila sa isang matinding laban. Dahil doon, nilapitan sila ng bida at tinanong kung gutom sila. Nagulat ang sundalo sa alok at tinanong kung may pagkain ba talaga siya. Ngumiti ang binata at tinanong kung ano ang mayroon silang may halaga para ipagpalit. Mabilis na nag-alok ang lalaki ng benda, mga gamit pangkalinisan, at maging antibiotics. Sumunod, tinanong ng sundalo ang kartero kung ano ang gusto niyang kapalit para sa pagkain. Ang binata, nang walang pag-aalinlangan, ay sumagot na gusto niya ang mga bala na dala nila. Gulat na gulat, hindi na intindihan ng sundalo ang hiling at tinanong kung ano ang sinabi niya. May tiwalang ngiti sa kanyang mukha, inulit ng binata na gusto niya ang kanilang mga bala. Sabi ng sundalo, partikular na kalibre ang bala at sinabi ng binata na hindi ito para sa personal na gamit. Ipinaliwanag niya na hindi nagdadala ng mabibigat na gamit ang mga kartero, kaya perpekto ang mga bala dahil magaan at mahalaga. Iminungkahi ng lalaki na ipagpalit na lang sa antibiotics, pero iginiit ng bida na mga bala lang ang tatanggapin niya. Pero tumanggi sa usapan ang isa pang sundalo dahil kailangan din nilang tipirin ang kung anong mayroon sila. May ngiti, sinabi ng binata na ayos lang at naghanda para gumawa ng bagong alok.
Pagkatapos ay inalok niya ang lahat ng kanyang pagkain at tubig kapalit ng isang bala lang. Kinumpirma ng binata ang alok at ang desperadong sundalo ay nag-alok ng lighter na lang. Sinabi ng lalaki na bago ang lighter pero kinuwestiyon ng binata ang hirap sa pagbibigay ng isang bala. Sa sandaling ito, natahimik ang bida at pinagmasdan ang dalawa ng may malaking pagdududa. Lumuhod siya sa harap ng mga sundalo habang nag-isip ng isang posibilidad. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha, nagsisimulang maintindihan ng binata ang kanilang buong sitwasyon. Ipinapakita ng kanyang mga mata na sa wakas ay nalaman na niya ang sikreto ng dalawang lalaki. Diretsahang tinanong ng binata kung mayroon ba talaga silang tunay na bala. Galit na itinutok ng sundalo ang baril sa kanya at nagbanta na ipapakita kung walang laman ang magazine. Itinaas ng kartero ang kanyang mga kamay at sinabihan silang kumalma, pero sinabihan siya ng lalaki na tumahimik. Sinabi ng nakamaskarang sundalo na hindi na rin sila babalik at tinawag siyang walang kwenta. Nag-focus naman ang binata sa bahaging sinabi ng sundalo na hindi na sila babalik. Napagtanto niya na hindi sila mga survivor kundi mga desertor ng hukbo. May mapang-asar na ngiti, tinawag sila ng bida na walang kwentang, mga hangal na bandido. Galit na galit, sumugod ang nakamaskarang sundalo para atakihin ang binata habang sumisigaw sa galit. Sinabi ng binata na sa ugaling iyon, pinapatunayan lang ng sundalo ang kanyang punto. Kinumpirma niya ang kanyang teorya na wala na silang bala at sinipa ang sundalo. Napakalakas ng tama kaya nabasag ang maskara ng lalaki at nawalan siya ng hininga. Nang makita ito, sumugod ang isa pang desertor para atakihin ang bida mula sa likod gamit ang isang kutsilyo. Mabilis na humiwa sa hangin ang talim patungo sa liig ng kartero, pero iniwasan ng binata ang tama sa pamamagitan ng pag-ilag at sinabing pinupuntirya nito ang kanyang liig. Gulat na gulat ang sundalo nang makitang nabigo ang kanyang sorpresang atake. Pagkatapos ay nagbabala ang bida na masyadong madaling hulaan ang mga galaw ng sundalo. Sunod, isang malakas na sipa ang pinakawalan ng binata na tumama ng sapul sa lalaki. Nakatumba sa lupa, hindi makapaniwala ang sundalo na nagawa iyon ng isang simpleng kartero. Nagreklamo ang binata na patuloy siyang tinatawag na kartero sa paraang mapanliit. Dahil doon, sinubukan siyang saksakin muli ng desertor, pero hinarang ito ng binata gamit ang kanyang braso. Natigilan ang sundalo. Nang makitang napigilan ng ganoon kadali ang kanyang talim, sinabi ng bida na ito ay purong diskriminasyon at naghanda para sa isang kontra-atake. Nang hindi nagsasayang ng oras, pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok sa mukha ng sundalo. Napakalakas ng impact kaya tumilapon ang lalaki sa isang haligi at nawala ng malay. Nakahiga sa lupa, may napansin ang sundalo sa braso ng binata at nagulat siya. Inihayag ng punit na manggas ang isang kalasag ng opisyal at nagtaka ang lalaki kung paano niya ito nakuha. Tiningnan ng binata ang gamit at nagreklamo na ginanggasan ng sundalo ang isang mahalagang bahagi. Pagkatapos ay lumapit siya at tinanong kung paano siya babayaran at kung mayroon pa silang mga bala. Pagkatapos ay sinabi ng binata na iyon ang kabayaran. May isang partikular na bagay siyang gugustuhin. Dahil doon, pinulot niya ang baril ng natumbang sundalo at ipinakita sa isa pa. Nagulat ang lalaki dahil nakilala niya ang pistola bilang sandata ng isang hunter. Natatakot, tinanong ng desertor kung sino talaga ang binata at tinitigan lang siya nito pabalik ng may mapanuksong ngiti. Sinabi ng binata na isa lang siyang ordinaryong kartero tulad ng iba. Pagkatapos harapin ang mga lalaki, tiningnan niya ang kanyang punit na manggas at nagreklamo tungkol sa sermon na matatanggap niya. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang coat at nag-isip kung paano tatahiin pansamantala ang punit. Pero pinagsisisihan niya na hindi siya kumuha ng mas maraming bagay mula sa mga sundalo para sa pinsala sa kalasag. Kahit papaano'y nakakuha siya ng sapat para sa pagkukumpuni at nagpa siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. 3 oras bago ang airstrike, naglalakad ang binata sa wasak na lungsod. Habang papalapit siya sa isang malaking pader, sumigaw ang isang gwardiya na huminto siya kaagad. Sa ibabaw ng pader, 2 bantay ang nagmamasid sa kanya at isa sa kanila ay nakatutok ang baril sa kanyang direksyon. Nagtataka ang isa sa mga gwardiya kung ano ang ginagawa ng isang kartero doon dahil wala naman silang inaasahang anumang padala. Itinaas naman ng bida ang sulat na dala niya para ipakita sa mga bantay. Nagulat ang 2 lalaki nang makitang mayroon nga siyang padala. Nagbabala ang binata na ito ay isang alerto para sa airstrike at kaunti na lang ang kanilang oras. Nagtaka ang mas batang bantay kung bakit isang kartero ang naghahatid ng ganitong babala at nagkomento sa kanyang kasama. Ipinaliwanag ng isa pang lalaki na ang kanyang presensya ay nangangahulugang may babagsak na malaking haligi. Nang makitang nag-aatubili ang mga gwardiya, sinabi ng binata na siya na mismo ang magpapatunog ng alarma. Dahil doon, inactivate niya ang kanyang kalasag na umilaw ng pula at nagpanik ang bantay. Nagsimulang tumaas ang metal na tarangkahan na lumilikha ng napakalakas na ingay habang ito'y tuluyang bumubukas. Sinabi ng gwardiya sa delivery man na pumasok agad sa tila ligtas na lugar. Dahil dito, pumasok ang binata mag-isa at naglakad sa pasilyo habang naiwan ang bantay. Sa sandaling iyon, tumingala siya upang pagmasdan ang istruktura ng hideout. Nang makita ang kisaming bakal, humanga ang binata na nakatagal sila ng ganoon katagal.
Biglang tumunog ang alarma at nagsimulang magduda ang mga residente kung totoong kartero ang lalaki. Isang maliit na batang babae ang takot na nanonood sa lahat at sinabing plano niyang manatili sa lugar na yon. Nananatiling kalmado ang bida at binabaliwala ang mga malisyosong komento mula sa mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ay dinala ng lalaking nakamaskara ang binata sa kanyang direktang superior. Habang mapagmatsyag, iniisip ng binata kung ang lalaking iyon ang tunay na pinuno doon. Sa harap niya ay isang napakalakas at maskuladong lalaki na may seryosong ekspresyon. Alam ng kartero na kapag bumibisita sa isang bagong pamayanan, kailangan niyang sumunod sa mga tiyak na batas. Naisip niya na sa mga liblib na lugar na ito, gumagawa ang mga tao ng sarili nilang mga paniniwala para mabuhay. Dahil doon, naalala ng lalaki ang pangunahing tuntunin na huwag magsalita bago ang pinuno. Sumenyas ang kapitan at lumapit na may ibang kilos, ngunit tumawa ito at inanyayahan ang binata na uminom habang inaakbayan siya. Ngayong nasa loob na ng bar, tinanong ng lalaki kung may babagsak ba talagang itim na haligi sa rehiyon. Ipinakita ng bida ang datos mula sa headquarters at nagbabala na ang oras ng pagdating ay sa loob ng 2 oras. Habang tinitingnan ang mga papel, inamin ng pinuno na hindi niya maintindihan ang alinman sa mga nakasulat na numero. Dahil doon, tinitigan ng lalaki ang binata at sinabing dapat alam niya ang totoong kahulugan ng datos. Tinanong ng lokal na pinuno kung ano ang tsansang makaligtas ang kanilang tahanan sa atake. Sinabi ng binata na wala siyang alam at isa lang siyang ordinaryong kartero. Ngunit hindi kumbinsido ang pinuno at humingi ng tapat na sagot mula sa batang delivery man. Nainis ang lalaki sa kawalan ng sagot at sinabihan siyang umalis kagad. Mahinahon, naalala ng kartero ang pangalawang tuntunin na huwag makialam sa kanilang mga usapin. Yumuko siya at sinabing kahit gusto niyang umalis, mayroon pa siyang trabahong dapat gawin. Tinanong ng pinuno kung ito ba ay usapin ng gobyerno at sinabi ng binata na halos ganoon na nga. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang device na sumusukat sa lakas ng pagbagsak ng mga haligi. Iniisip ng pinuno na makakasagabal ang kisam, ngunit sinabi ng binata na ikinukumpara nila ang datos. Ipinaliwanag ng kartero na ang mga haligi ay parang mga buhay na bagay at hindi makakatulong ang isang kisam. Ipinagpatuloy niya na mabagal silang kumilos at lumalapag sa mga tiyak na target. Nagbabala ang binata na mayroon silang 1 oras at 50 minuto at tinanong kung ano ang kanilang gagawin. Naisip ng bida na parehong bagay ang laging nangyayari kapag may dumating na tagalabas. Maraming residente ang nagtipon para makipagpalitan ng mga gamit sa bagong dating na binata, ngunit sinabi ng kartero sa lahat na ang tanging gusto niya ay bala. Bigla, napansin niya ang ilang kakaibang mga anyo na papalapit sa gitna ng mga tao. May tumawag sa kanya mula sa isang madilim na sulok at lumingon ang binata upang tingnan kung sino ito. Walang bala, nag-alok ang estranghero ng granada bilang alternatibo sa palitan, ngunit iniisip lang niya kung tatanggapin ang alok. Kinuwestiyon ng pinuno ang pakikipagpalit para sa isang granada na baka hindi naman gumana ng maayos sa huli. Kinuha ng binata ang granada at may kumpiyansang ngiti na sinabing masasabi niyang gumagana ito sa tingin pa lang. Tinanong naman ng pinuno kung bakit hindi pa siya umaalis at sumagot ang binata na mananatili muna siya. Habang nakangiti, sinabi ng lalaki na mayroon siyang pabor na hihilingin sa karterong napadaan lang. Dahil doon, isang babae na may rifle sa likod ang nagpakilala bilang si Jiang Hui sa bida. Tinanong niya kung babalik na ito sa headquarters, ngunit pinutol siya ng binata sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa kanyang ulo. May iritadong ekspresyon, tinanong ng kartero kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ipinaliwanag ng pinuno na may padala ang dalaga at gusto niyang sumama sa kanya dahil mas makakatipid ang lahat. Kinuwestiyon naman ng binata ang pangangailangang pumunta pa sa headquarters para sa isang bagay na kaya naman niyang ihatid. Sinabihan niya itong umalis at sinabi ng babae na magiging anino niya ito, ngunit nagdududa siya sa kakayahan nito. Para patunayan ang kanyang punto, binuksan ng babae ang isang flashlight at inilawan ang kanyang anino sa lupa. Naiinis, nagreklamo ang binata tungkol sa pag-aaksaya ng baterya at tinanggihan agad ang kanyang alok. Ngunit nag-alok ang babae ng isang magazine ng bala at lubos na nagulat ang binata sa alok. Pinagalitan naman ng pinuno si Jiang Hai at tinanong kung saan niya nakuha ang mga balang iyon. Kinuwestiyon niya ang kanilang tiwala sa kartero, sinasabing hindi naman mukhang mayaman ang lugar para dito. Halos puno ang magazine ng dekalidad na military grade na bala. Nanahimik sandali ang binata habang sinusuri ang bagong alok ng babae. Sa sandaling iyon, ipinatong ng pinuno ang kanyang kamay sa ulo ng babae at inalok ito kasama ang mga bala. Sinabi ng binata na pwede niyang kunin na lang ang mensahe, ngunit iginiit ng lalaki na isama niya ang babae nang may ngiti sa mukha. Sinabi ng pinuno na ang lugar na ito ang kanyang tunay na tahanan. Sinabi niyang poprotektahan niya ang lugar, ngunit hindi niya hahayaang makisali si Jeong Hui sa sugal na ito. Lumingon ang bida at nag-isip tungkol sa desisyon ng pinuno na manatili sa silungan. Dahil doon, naisip ng binata na ang isang bubong ay maaaring itayong muli anumang oras. Pagkatapos ay lumingon siya sa babae at sinabing oras na para umalis sila.
Sa lalong madaling panahon, naglakad ang dalawa sa lungsod at tinanong ng dalaga kung mapipigilan ba talaga ng bubong ang haligi. Sumagot na hindi ang kartero at tinanong ng babae kung bakit hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Sinabi naman ng binata sa babae na mayroon siyang dalawang dahilan kung bakit hindi siya nagsalita kanina. Ang una ay hindi aalis ang mga taong iyon doon anuman ang sabihin niya. At ang pangalawa ay sa mundong ito, palaging may maliit na tsansa para umayos ang mga bagay. 30 minuto na lang bago ang atake, naalala niya na ganito siya nakaligtas. Naging kulay pula ang buong kalangitan habang umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagundong sa buong wasak na lungsod. Sa sandaling iyon, nanginginig ang inumin sa baso at may nagtanong kung hindi ba talaga tatakbo ang kapitan mula sa panganib. Nananatiling nakaupo ang pinuno ng silungan sa counter at sinabing poprotektahan silang lahat muli ng bubong. Dahil doon, nag-alok ng isang lagok ang lalaking nakamaskara habang lalong nagiging tensyonado ang kapaligiran sa bar. Tinanong naman ng malaking lalaki kung may sinabi pa bang importante ang kartero bago umalis. Sa sandaling iyon, nakatuon siya sa kisam at iniisip na ang isang istrukturang tulad niyan ay laging maaaring itayong muli. Habang naglalakad ang bida, ipinapaliwanag ng tagapagsalaysay na naniniwala ang bayani sa muling pagtatayo ng mga bagay. Hawak ang kanyang baso, sinasarili ng pinuno ang tunay na kahulugan ng kanyang mahiwagang mga salita. Nagpatuloy ang usapan at tinanong ng lalaking nakamaskara kung mayroon pa bang makakain sa liblib na lugar na yon. Bahagyang napangiti, naalala ng kapitan na mayroon pa siyang tinabing beef jerky para sa kanya. Lumipat ang eksena sa maliit na si Jayong Hawaii na masayang umunguya ng isang piraso ng pagkain. Nakaupo sa sahig, nag-alok ang babae sa batang deliveryman at nagkomento tungkol sa mahiwagang bag nito. Magalang lang siyang tumanggi habang inaayos ang kanyang jacket at naghahanda para ipagpatuloy ang paglalakbay kasama siya. Habang sinusuri ang ammo clip, napansin ng bida na dapat ay may 30 bala ito, ngunit kulang ng isa. Pagkatapos ay naisip ng binata na hindi kukuha ng isang bala ang pinuno ng grupo nang walang magandang dahilan. Biglang, nagpasalamat ang babae sa kanya sa pagtupad sa kanyang pangako at labis na naguluhan ang bida. Inihayag niya na natatakot siyang iwanan, ngunit ngayon ay lubos nang nagtitiwala sa kanyang bagong kasama. Sa kanyang malamig na kilos, sinabi ng binata na wala siyang pinoprotektahan at sumusunod lang ito dahil gusto niya. Kahit na, iginiit ng bata na gusto siyang pasalamatan ng maayos para sa lahat ng tulong na natanggap niya. Sa huli, ngumiti ng malaki ang babae at gumawa ng isang nakakatawang kilos sa kartero habang sumisigaw ng salamat. Habang nakangiti, tinanong ng bida kung ano talaga ang ibig sabihin ng kilos na yon gamit ang kanyang mga daliri. Ipinaliwanag niya na sa kanyang pamayanan, nangangahulugan ito ng pasasalamat at bumuntong hininga ang binata at sinabihan siyang makinig ng maigi. Nagpakilala ang batang babae bilang si Kyunggi ngunit hindi siya pinansin ng deliveryman at tinawag siyang bata muli. Sinabi niya na ang mga senyas ay nag-iba sa bawat lugar at ngayon kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng mundo sa labas. Dahil doon, hinawakan ng binata ang kanyang kamay para ipakita ang tamang paraan ng pagpapasalamat simula ngayon. Pagkatapos ay nagpakita ang binata ng thumbs up, pero nakatitig lang ang bata, hindi naintindihan ang bagong senyas. Bigla, ang kanyang ekspresyon ay naging matinding gulat, at siya'y tuluyang naparalisa. Sinabi ng mailman na oras na at nanatili silang nakatayo sa gitna ng mga guho ng lungsod. Sakto noon, isang dambuhalang liwanag na may kasamang kidlat ang lumitaw sa langit sa isang nakakatakot na paraan. Mabilis na sinabihan ng lalaki ang bata na takpan ang mga tainga nito, dahil magiging napakalakas ng tunog ng pagtama. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ang langit ay may tahimik na galit na handang bumagsak sa kanila. Ang mga itim na haligi ay bumabagsak sa lupa na parang mga pako at takot na nagtanong ang bata kung ano ang mga yon. Ilang dekada na ang lumipas mula nang bumagsak ang dating panahon. Dahil sa mga bagay na ito, para bang may sarili silang talino at mga mahahalagang pasilidad lang ang sinisira. Dahil dito, ang tanging ligtas na lugar ay ang headquarters at ang geofront, isang base sa ilalim ng lupa. Tumingin ang bida sa langit na may seryosong ekspresyon at nagbabala na parating na ang atake. Isang napakaliwanag na ilaw ang lumitaw sa langit na pabilis na papalapit sa lupa. Isang dambuhalang itim na haligi ang bumabagsak mula sa langit patungo sa kanila sa napakabilis na tulin. Sa pagtingin sa abot tanaw, makikita ang iba pang mga bagay na bumabagsak sa buong lungsod. Isang pagsabog ng liwanag at malakas na hangin ang naganap nang tumama sa lupa ang isa sa mga haligi malapit sa kanila. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na napakamalas ng pamayanan ng bata sa airstrike na yon. Habang nakaharap sa isang dambuhalang haligi, nagkomento siya na hindi lahat ng atake ay nagbabagsak ng isang bagay na ganito kalaki. Pagkatapos ay ibinunyag ng bida na ang kanyang layunin ay makuha ang measuring device na ngayon ay nawawala na. Ngunit dahil sa mga debris na nagkalat sa buong lupa, imposible nang makuha ang kagamitan. Dahil doon, tapos na ang kanyang trabaho kaya sinabi niya sa bata na pupunta na sila sa headquarters. Bigla, napansin ng binata na naiwan siya sa likod at tinanong kung ano ang ginagawa niya na nakatayo lang doon.
Nang hindi sumasagot, isinuot lang ng bata ang gas mask para protektahan ang sarili sa alikabok at usok. Sinabihan niya itong umalis na at tahimik na sumang-ayon ang bata at nagsimulang sumunod sa bida. Ipinapakita ng eksena ang isang tulay na wasak na nagpapakita ng tindi ng pagkawasak ng lungsod. Habang naglalakad sa mga bakanting kalye, ang anino nilang dalawa ay tumatama sa basag na aspalto ng kalsada. Habang tahimik silang naglalakad, nagsimulang dumaloy ang mga luha sa mukha ng maliit na si Kungi. Patuloy siyang naglakad na nakayuko, lubos na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang tahanan. Sa garalgal na boses, tinawag ng bata ang mailman na huminto at lumingon para hintayin siyang magsalita. Sinabi ng binata na isang sakuna ang mga itim na haligi, ngunit may isang magandang bagay tungkol sa mga ito. Nag-angat ng tingin ang bata sa pagkagulat at nagpatuloy siya sa pagsasabing ito'y isang bagay na pagkatapos lang nangyayari. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng isang atake, nagiging napakalinaw ng langit kaya mas nagniningning ang mga bituin. Dahil doon, tumingala siya at bumungad sa kanya ang isang napakabituin at magandang kalangitan sa gabi. Nagkomento ang bata na hindi pala lahat ay masama at lumingon ang binata sa kanya na mukhang naguguluhan. Nagulat siya sa kanyang kilos at tinanong kung sinusubukan ba siyang aliwin nito ngayon. Pagkatapos ay tumayo ang bida at sinabing ayaw niya sa pag-iyak dahil sayang lang ito sa lakas para sa paglalakbay. Ngumiti ang bata at tila gumaan na ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Nagtanong siya kung bakit niya ginagawa ang trabahong ito at sinabi ng binata na para mabuhay, ngunit nagpumilit siyang magtanong tungkol sa mga pangarap. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang napakahalaga sa kanyang delivery, ngunit binanggit ng bata na hindi pa niya naikukwento ang kanyang istorya. Tinawag siyang makulit ng delivery man ngunit sumuko rin at sinabing may ipapakita siyang espesyal. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na keychain na hugis tren at nagtanong ang bata kung ano yon. Ipinaliwanag ng binata na ito ay isang subway, isang sasakyan na naghahatid ng maraming tao noong unang panahon. Akala niya ang bagay ay tamang-tama ang laki para kainin at sinabi niya na isa lang itong miniature. Na may mapangaraping ngiti, sinabi ng bida sa kanya na isipin lang kung ano ang itsura ng tunay. Inilarawan niya ang isang tren na nagdadala ng daan-daang tao sa mga tunel sa ilalim ng lupa sa mabilis na takbo. Inamin ng mailman na isa itong relic mula sa dating panahon at pangarap niyang makasakay sa isang tunay. Tumawa ang bata at sinabing mas inosente pa siya kaysa sa kanyang itsura na ikinainis ng bida. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at tinanong kung gaano katagal niya itong itatago na ikinalito niya. Ibinunyag ng binata na alam niya ang tungkol sa ammo clip at direktang tinanong kung tinago niya ang isang bala. Sinabi niyang hindi niya kukunin ang kanyang bala, ngunit kailangan niya ng pabor bilang kapalit. Pagkatapos ay ginipit niya itong sabihin ang totoo at umamin ang bata na kinain niya ang nawawalang bala. Gulat na gulat, tinanong ng binata kung nawala na ba siya sa sarili at humingi ng paumanhin ang bata na sinabing kinain niya lahat ng karne. Nagreklamo siya na kahit ano ay kinakain ng mga bata, ngunit kailangan niyang ayusin ang ilan sa kanyang masasamang gawi. Pagkatapos ay tinawag siyang bata ng bida at hinawakan ang braso nito para magsabi ng isang mahalagang bagay. Sinabi niya na sa susunod na magutom siya, dapat ay magsabi lang siya dahil maaari niyang ibahagi ang kanyang pagkain. Nagulat sa kabaitan, tiningnan niya ito at tinawag sa kanyang titulo, mailman. Bigla, hinablot niya ang bata at tumingala na may seryosong ekspresyon habang tinatawag siya nito. Humingi ng katahimikan ang binata at sinabihan siyang huwag gumalaw ni Katiting, na labis na ikinalito ng bata. Habang nagtatago sa likod ng pader, ipinaliwanag niya na ang pagbagsak ng mundo ay hindi lang dahil sa mga airstrike. Sakto noon, dalawang itim na halimaw na mula sa mga haligi ang lumitaw at nagbabala siya na baka mayroon pang iba sa malapit. Sinabi ng binata na haharapin niya ang sitwasyon ng tahimik hanggat maaari at kumilos na para umatake. Sa maingat na mga hakbang, nilapitan ng bida ang mga nilalang nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Biglang ipinihit ng isa sa mga nilalang ang ulo nito nang maramdaman ang presensya ng dalawa sa malapit. Nagulat ang mailman dahil hindi niya inaasahan na mapapansin ng halimaw ang kanyang paglapit. Sa hindi inaasahan, itinutok ng maliit na si Kang Yi ang kanyang rifle direkta sa madilim na nilalang. Sa isang nakabibinging kislap, nagpaputok ang baril ng isang bala na dumiretso sa halimaw. Lubos na nagulat ang bida nang makita ang maliit na batang babae na nagpapaputok gamit ang malaking armas na yon. Sapul ng bala ang nilalang at napagtanto ng binata na mayroon pala siyang bala sa buong panahon. Patuloy na hawak ng bata ang baril na handa sa anumang susunod at napangiti ang bida, tinawag siyang hangal sa pagtatago ng katotohanan. Nang makita ito, tumakbo ang ibang mga nilalang patungo sa kanila sa isang galit at mabilis na atake. Hawak ang kanyang kutsilyo, naghanda ang binata para sa laban at iniwasan ang unang atake ng halimaw. Ipinagtanggol niya ang sarili laban sa atake, ngunit napagtanto niyang may isa pang nilalang na kailangang pabagsakin. Sa sandaling iyon, ang huling halimaw ay nakaharap sa batang babae na walang kalaban-laban. Itinaas ng nilalang ang braso nitong may matutulis na kuko, naghahandang saktan ang bata.
Sa isang maliksing kilos, lumundag ang mailman sa ibabaw ng halimaw para atakihin ito mula sa itaas. Sa huling segundo, nagulat ang bida nang mapagtanto na may napakalaking mali sa laban. Tinamaan ng nilalang ang bata ng buong lakas, pinabagsak siya sa lupa sa isang malupit at napakabilis na atake. Tumilapon ang bata ng malayo dahil sa lakas ng atake at bumagsak ng malakas sa magaspang na aspalto ng kalye. Nasa lupa na may sugatang mga kamay, nawala ng pag-asa ang binata at isinigaw ang pangalan ng bata. Binuhat niya ito at pinagalitan dahil sa hindi pananatili sa pwesto, ngunit sinabi ng bata na kutsilyo lang ang dala niya. Tinanong ng binata kung bakit niya itinago ang bala at ipinaliwanag niya na tinuruan siya ng kapitan kung paano mabuhay. Kahit nasasaktan, sinabi niyang kahanga-hanga siya sa pakikipaglaban gamit ang kutsilyo, ngunit sinabihan siya nito na huwag nang magsalita pa. Bigla, ang mga mata ng binata ay nagsimulang magniningning sa matindi at napakamisteryosong kulay asul. Na may determinadong ekspresyon, iniunat niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng sugat ng bata upang subukang tumulong. Ipinapakita ng screen na ang kanyang tsansa na mabuhay ay 0.9% na lang. Iniisip ng binata na kahit may gamot, maliit ang kanyang tsansa, at ang putok ng baril ay makakaakit ng mga kaaway. Dahil sa pagkadismaya, napamura siya ng malakas at nagtaka kung ano pa ang halaga ng isang hangal na numero na tulad nyon. Na may hitsurang sumusuko na, sinabi ng maliit na si Kangi na alam na niyang wala na siyang pag-asa. Sinabi niyang imposible nang takasan ang kanyang tadhana, ngunit humiling siya ng isang huling pabor mula sa kanyang bagong kaibigan. Sa nanginginig na mga kamay, iniabot ng bata sa kanya ang isang maruming sulat at sinabing maaari niya itong irehistro. Nagulat ang mailman nang tanungin siya ng bata kung maaari niyang tanggapin ang kanyang sulat. Ibinunyag ng sobre na ang nagpadala ay si Connie Park mismo mula sa isang malayong probinsya. Ang tatanggap ay nasa Seoul, ngunit napagtanto ng binata na ang tunay na destinasyon ay hindi ang lugar na yon. Nagmamakaawa ang batang babae na gawin niya ang delivery dahil ito ay isang bagay na sulit ipagsapalaran ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, tumingin ang binata sa mga gusali at napagtanto na dumating na ang ibang mga grupo na naakit ng ingay. Habang tinititigan ng binata, tinanong ng bata kung nasa kanya pa ba ang espesyal na bagay na nakuha niya sa isang palitan sa huling pamayanan. Habang marumi ang kanyang mukha mula sa laban, ngumiti ang bata at hiniling na ituring ang bagay na yon bilang paunang bayad sa paghahatid ng sulat. Samantala, dahan-dahang lumalapit ang mga madilim na nilalang mula sa paligid at lalong bumibigat ang pakiramdam para sa dalawang nakaligtas. Nakahiga sa lupa, tinawag ng bata ang deliveryman sa huling pagkakataon habang sinusubukang tipunin ang natitirang lakas para sa kanyang huling plano. Sa sandaling iyon, 4 na itim na halimaw ang nagmamasid sa eksena mula sa itaas na may nagliliwanag na mga mata at tila sila'y gutom na gutom. Mahigpit na hawak ang isang granada, sinabi ng dalagita na lilihisin niya ang mga kalaban at hiniling sa bida na ipangako na tatapusin niya ang misyon sa paghahatid. Sa hirap na itinaas ang kanyang braso, naghanda siyang gamitin ang pampasabog habang ang binata ay nanonood na hindi makakilos. Tumahimik ang madilim na eskinita at nagmakaawa ang bata sa binata na umalis sa lalong madaling panahon para iligtas ang sarili. Sa seryosong tingin, sinabi niyang inaasahan niya itong maihatid ang mahalagang sulat sa tamang destinasyon. Nagpakita ng huling ngiti ng pasasalamat, nagpasalamat ang dalagita sa lahat at nagpaalam sa kanyang tanging tagapagtanggol sa malupit na wasak na mundong iyon. Ang bida ay tuluyang naparalisa nang makita ang determinasyon sa mga mata ng batang nagpasya na isakripisyo ang sarili para iligtas ang kanyang buhay. Dahan-dahan, hinila ang pinang pampasabog at ang metalikong tunog ay umalingaw-ngaw na parang isang madilim na babala na dumating na ang kanyang katapusan. Nang makita ang matinding liwanag, lumundag ang mga halimaw patungo sa gitna ng ilaw sa pag-aakalang nakahanap na sila ng madaling biktima. Isang nakabibinging liwanag ang nag-ilaw sa lahat ng guho ng lungsod habang sumasabog ang bomba. Tinupok ang lahat ng nasa malapit sa sandaling iyon. Tanging abo at ilang nagkalat na apoy na lamang ang natira sa lugar kung saan dating naganap ang isang desperadong labanan para sa kaligtasan ng dalawang magkaibigan. Bigla, isa sa mga halimaw ang nakaligtas sa pagsabog at hinarap ang bida na may isang pulang mata na nagniningning sa purong galit. Walang awa, tinapos ng deliveryman ang nilalang sa aspalto gamit ang napakalakas na puwersa at kimkim na galit. Habang kinukuha ang isang kumikinang na globo mula sa labi ng kalaban, nagkomento ang binata na sa wakas ay nakahanap siya ng kalaban na may mahalagang core. Nakatayong mag-isa sa gitna ng mga durog na bato, tinitingnan ng binata ang mapanglaw na tanawin habang sinisigurado ang sulat na ngayon ay kanyang pangunahing prioridad. Habang nakatingin sa buwan, napagtanto ng mailman na hindi siya madaling makakatulog sa loob ng mahabang panahon matapos masaksihan ang lahat ng nangyari doon. Dadalhin tayo ng kwento sa bagong government complex, isang napakalaking lugar na puno ng teknolohiya. Nakikita natin ang isang malaking itim na istruktura sa gitna ng patio, na tila paunahing gusali ng base. Sa loob, lumabas ang bida mula sa isang elevator na may seryosong ekspresyon, tinatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mga mata. Bigla,
Isang nakangiting lalaki ang lumitaw at tinawag siya sa pangalan na nagbunyag na siya si Jungkook. Ang nakatataas na tinatawag na Director Bai ay napansin ang kalungkutan ng binata ngunit nagbiro tungkol sa pagiging pinakamahusay niya sa buwan na ito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang isang espesyal na pulong na malapit ng mangyari at hiniling na pumunta siya. Sinabi ng binata na pagod siya ngayon, ngunit iginiit ng direktor na dumalo siya sa pulong. Dahil walang gaanong pagpipilian, pumayag na lamang ang bida at nagtungo sa lugar ng presentasyon. Sa silid pulungan, sinimula ng direktor ang kanyang paliwanag sa lahat ng mga mail carrier na naroroon. Samantala, pinagmamasdan ng batang bayani ang lahat ng tahimik na may malalim na iniisip na ekspresyon. Sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng maliit na si Kang Yi at naalala niya ang mukha nito sa dilim. Naalala niya ang kanilang usapan tungkol sa kung paano nagbabago ang kahulugan ng mga kilos sa pagitan ng mga pamayanan at kung paano isinakripisyo ng dalagita ang sarili gamit ang granada para makatakas siya kasama ang sulat. May bigat sa dibdib, itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing mayroon siyang tanong para sa direktor. Pinahintulutan ng nakatataas ang tanong at isang kasamahan ang nagtanong tungkol sa paggamit ng mga sasakyan para sa misyon. Ipinaliwanag niya na magiging mabigat ang kargamento at mahirap dalhin ang lahat sa paglalakad. Sinabi ng direktor na panloob pa rin ang impormasyon, ngunit ibubunyag niya ang plano sa koponan. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang mapa at ipinakita ang nakaplanong ruta para sa bagong misyon sa paghahatid. Nang may ngiti, ibinunyag ng nakatataas na magiging posible ang misyon dahil gagamitin nila ang subway. Nabigla ang bida dahil ang kanyang pinakamalaking pangarap ay makasakay sa isa sa mga tren na yon. Ibinunyag ng direktor na muling itinatayo ang subway at lubos na nagulat ang bida. Nalalaki ang mga mata, halos hindi makapaniwala ang binata sa balitang kanyang narinig. Ipinaliwanag ng nakatataas na ang pangunahing layunin ay maghatid ng daan-daang kagamitang militar sa lugar. Nagpatuloy siya sa pagsasabing bago ang ganap na muling pagtatayo, kailangan muna ng ilang paunang gawain. Sakto namang may lumitaw na lalaking nakasuit at inanunsyo na tanging mga lalaking tagahatid na may mahusay na record ang maaaring lumahok. Ibinunyag ng opisyal na nakasalamin na ang misyon ay isang proseso ng paunang pagpili para sa isang recruitment. Napagtanto ng bida na hindi pa niya nakikita ang lalaking iyon dati at nagtaka kung saang departamento siya galing. Pagkatapos ay hiniling ng direktor sa mga interesado sa misyon na lumipat sa susunod na silid. May ngiti sa kanyang mukha, iniisip ng binata na baka matupad na ang kanyang pangarap na makakita ng subway. Habang tinitingnan ang keychain, nasasabik siya sa pagkakataong sa wakas ay makakita ng tren ng malapitan. Ikinuyom ng binata ang kanyang kamao, lalong nasasabik sa pag-isip sa posibilidad na makasakay sa subway. Bigla, iniunat ng opisyal na nakasuit ang kanyang braso at pinigilan ang deliveryman sa pag-alis sa silid. Hawak ang balikat ng binata, sinabi niyang isang exception ang bida at hindi ito sasama sa iba. Sa seryosong tingin, tinawag siya ng lalaki sa kanyang buong pangalan na nagpabigat lalo sa tensyon sa paligid. Sumara ang pinto sa susunod na silid at naiwan ang binata, hindi lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng opisyal na nakatanggap siya ng utos na direktang i-assign ang misyon kay Jungkook. Naghinala ang bida at naramdaman na may kakaibang nangyayari sa lugar na yon. Pagkatapos ay inabutan siya ng lalaki ng isang clipboard at sinabing ang binata ang mamamahala sa isang partikular na lugar. Ang misyon ay nasa isang kooperatibong zona kasama ang gobyerno at para sa binata, napakadali ng gawain. Naalala niya ang direktor at napagtanto na baka may ginawa ang kanyang boss para sa kanya. Iniisip ng binata na inilagay siya ng kanyang boss sa isang ligtas na misyon para protektahan siya at nagtanong kung maaari na siyang magsimula. Ngunit kinuha pabalik ng opisyal ang clipboard at sinabing ibibigay niya ang trabahong iyon sa iba, na nag-iwan sa binata na naguguluhan. Tinanong ng deliveryman kung bakit niya ipinaliwanag ang lahat ng iyon kung hindi naman para sa kanya at sinabi ng lalaki na iyon ay utos. Kinumpirma ng opisyal na inutusan siyang kumbinsihin ito, ngunit ang huling desisyon kung sino ang pupunta ay sa kanya. Inis na napagtanto ng bida na hindi ibibigay ng lalaking nakasuit ang misyon sa kanya at iniisip na biro lang ang lahat. Nagkomento ang lalaking nakasalamin na inimbestigahan niya ang nakaraan ng mailman at nalamang napakalinis ng record nito. Ipinakita niya ang file at sinabing ang problema ay masyadong malinis ang record na para bang hindi siya umiral noon. Dahil doon, nagsimulang mag-isip ang opisyal na ang ganoong kahusay na nakatagong pagkakakilanlan ay nangangahulugan lamang ng dalawang bagay. Alinman sa may malaking kapangyarihan ang binata o mayroon siyang napakatibay na koneksyon at galit ang lalaki sa mga gumagamit ng koneksyon. Nagalit ang binata at nagtanong kung iyon ay isang direktang akusasyon laban sa kanya, ngunit itinanggi ito ng opisyal. Sinabi ng lalaki na nagpapakilala lamang siya at ipinapaliwanag na hindi niya gusto ang mga taong kumikilos sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ay inamin ng opisyal na may kahanga-hangang record ang binata ng mga misyon na natapos ng madali. Kuminang ang kanyang salamin at sinabi niyang ang gawaing rekonstruksyon na ito ay maaari lamang gawin ng pinakamahuhusay.
May pulang aura, kinuwestiyon ng bida kung hindi ba siya nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan dahil sa mga madaling misyon. Kinumpirma ng lalaking nakasweet ang kanyang hinala at dinukot ang kanyang bulsa para may kunin. Naglabas siya ng radyo at nagkunwaring may mahalagang tawag, sinasabing inaakala niyang naiintindihan ng binata ang sitwasyon. Pagkatapos ay lumayo ang opisyal, sinasabing babayaran niya ang pinakamataas na bayad sa paghahatid para sa isang espesyal na sulat. Sa radyo, inayos niya na direktang ibigay ang sulat sa tagahatid kinabukasan. Sa galit na tingin, naintindihan ng bida ang probokasyon at naghanda na hamunin ang opisyal. Hinampas niya ang kanyang kamay sa mesa at nagtanong kung imposible ba para sa kanya na gumawa ng isang express delivery para patunayan ang kanyang halaga. Sa opisina ng direktor, ipinaliwanag niya na gusto lamang niyang gawin ang paghahatid ng may kumpiyansa at binalaan siya ng kanyang boss tungkol sa mga panganib. Naging kakaiba sa nakatataas ang hiling at nagkomento na ito ang unang beses na direktang humiling ng ganito ang batang mailman. May kumpiyansang ngiti, sinabi ng binata na sinusubukan niyang mapalapit at sinabihan siya ng direktor na huwag magpapatay. Determinado, iniisip ng bida na ipapakita niya ang kanyang mga kakayahan sa opisyal na yon at mapalapit sa subway. Bigla, bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng maliit na si Kyung-hee at ang kanyang kabiguang iligtas ito. Binabagabag siya ng imahe ng mukha nito at naalala niya ang mga huling salita ng dalagita bago ang kanyang sakripisyo. Nagising ang bida sa kanyang kama na pinagpapawisan ng malamig, tila hindi naging maganda ang kanyang tulog. Nakaupo sa kama, napagtanto niya na, tulad ng inaasahan, babagabagin pa rin siya ng masakit na alaala na iyon ng matagal. Kinabukasan, nakipagkita ang deliveryman sa opisyal na nakasalamin at binati ito sa isang prangka at direktang paraan. Itinuro niya ang pulang sulat sa kamay ng lalaki, at nagtanong kung iyon ba ang item para sa express delivery. Nakiusap ang lalaking nakasweet na iwan siyang mag-isa, ngunit sumagot ang binata na abala rin siya. Pagkatapos ay ibinunyag ng binata na ang kanyang sadya ay ihatid ang sulat nito na ikinagulat ng opisyal na nakasalamin. Sinabi ng lalaki na sinuri niya ang pangalan ng deliveryman, ngunit ipinaliwanag ng bida na siya ay isang huling minutong pamalit lamang. Pagkatapos ay inabot niya ang isang dokumento ng pahintulot at inasar ang opisyal tungkol sa pagsunod sa mga pamamaraang gustong-gusto nito. May ngisi, nagtanong siya kung ang pagtatapos ng paghahatid bago ang 2 araw na deadline ay magpapatunay na magaling siya. Nanatiling tahimik ang lalaking nakasalamin, hawak ang papel, hindi alam kung ano ang eksaktong sasabihin sa mailman. Pagkatapos ay kinuwestiyon niya ang tunay na dahilan ng binata sa paggawa ng lahat ng ito, at kung ito ba ay dahil sa pride. Sumagot lamang ang bida na hindi niya alam ang ibig nitong sabihin at trabaho lamang niya ito. Walang pasensya, inilahad ng binata ang kanyang kamay at sinabihan ang opisyal na ibigay ang sulat para masimulan na niya ang misyon. Habang papalayo, narinig ng deliveryman na tinawag ng lalaking nakasweet ang kanyang pangalan at huminto siya para pakinggan kung ano ang sasabihin nito. Sinabi ng opisyal na kung matapos niya ang paghahatid sa loob ng 2 araw at bumalik ng walang galos, kikilalanin niya ito. Ngunit inayos niya ang kanyang salamin at isinuko ang ideya, hinihiling na lamang na magkita silang muli na buhay. Pagkatapos ay umalis na ang binata para sa misyon at ang nagpadala ng sulat ay ang opisyal mismo na nagngangalang Yongen. Hawak ang sobre, napansin ng bida na kakaiba ang pangalan ng nagpadala pero sa iba siya nag-focus. Nagulat siya nang makita na ang papel ay puro palamuti ng mga kuneho at karot. Sa pagbabalik tanaw, nagtataka ang mailman kung talagang sinulat iyon ng lalaking nakasweet. Naging kakaiba sa binata ang buong sitwasyon at halos hindi niya maisip na nangyayari talaga ito. Pagkatapos ay inilagay niya ang cute na sulat sa tabi ng sulat ni Kongi at ng core na nakuha niya. Bumalik ang alaala ng halimaw na nanguna sa grupo at naalala niya na may core ang nilalang na iyon. Naalala ng bida na nakuha lamang ang mahalagang bagay na ito dahil sa sakripisyo ng dalaga. Hawak ang kumikinang na globo, napaisip siya kung ano ang gagawin sa bagay na iyon. Dahil doon, nagpa siya ang binata na kailangan niyang huminto sa isang lugar bago ipagpatuloy ang paghahatid. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ang kalangitan ay may tahimik na galit na bumagsak sa mundo. Mula sa mga itim na haligi na tumama sa lupa, lumitaw ang kadiliman at kumalat sa lahat ng dako. Kumalat ang mga demonyo na parang apoy at sa gitna ng desperasyon, nag-alok ang kalangitan ng isang huling regalo. Ang regalong ito ay ang core, na maaaring maging isang kislap ng kaligtasan o isang bagong sumpa. Naisip ng bida na wala siyang ideya kung ano talaga ang kahulugan ng bagay na yon. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang lugar at inisip na sa wakas ay hawak na niya ang isang pambihirang core. Pero ang problema ay hindi niya makita ang halaga ng mga core at iniisip kung wala ba itong silbi. Bigla, sinabi ng isang matandang babae na halatang pangit na core iyon at tinanong kung bakit gusto niya itong ipapraise. Sinabi ng deliveryman na dinala niya ang item para lang sigurado, ngunit kinuwestiyon ng matanda kung saan makakakuha ng ganoong kahalagang bagay ang isang simpleng mailman. Pagkatapos ay sinabi ng bida na babayaran niya ng maayos ang appraisal fee at hiniling sa lalaki na suriin na ang globo.
Naiinis, inihambing ng appraiser ang bagay sa isang bagay na napakapangit ng kalidad at sinabihan ang binata na umalis nang hindi man lang tinitingnan ang piraso. Sa sandaling iyon, napagtanto ng binata na ilang taon na niyang nakakasalamuha ang profesional na ito, ngunit tila hindi na siya nakikilala nito. Nakalulungkot, ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na sa edad na 70, tinamaan ng dementya ang matanda, na bumura sa kanyang mga pangmatagalang alaala. Sa isang mapanuring tingin, nagpa siya ang bida na gamitin ang isang lumang taktika, at sinimulang kausapin ang tungkol sa diumanoy anak na babae ng appraiser. Bigla, nakuha ang interes ng matanda, at nag-aalalang nagtanong kung may nangyari sa kanyang mahal na anak. Pagkatapos ay nagsinungaling ang binata, sinabing naghatid siya ng isang sulat sa dalaga, at tinanong kung nakalimutan na ba ng matanda ang mahalagang pabor na ito. Nagpakita ng isang magiliw na ngiti, nag-imbento ang deliveryman na naging matagumpay ang paghahatid at nagpadala ng espesyal na pasasalamat sa kanya ang anak. Naantig sa balita, nagreklamo ang matanda na isa itong kalokohan, ngunit ipinakita ng kanyang ekspresyon na labis siyang naantig sa mensahe. Dahil sa emosyon, nagpa siya ang lalaki na libre ang appraisal mayon at iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang mahiwagang core mula sa mesa. Sa kabila ng alok, nag-alok ang bida ng ilang bala bilang bayad dahil makokonsensya siya kung tatanggapin niya ang serbisyo ng libre. Habang inoobserbahan ng lalaki, inamin ng binata sa kanyang sarili na hindi niya talaga nakilala ang sinasabing anak ng kanyang kontak. Sa katotohanan, wala man lang anak ang matanda, ngunit dahil sa kanyang sakit, nagsimula siyang mag-imbento ng mga kwento tungkol sa isang pamilyang hindi naman umiiral. Sa pamamagitan ng paglinlang sa appraiser gamit ang kasinungalingang ito, nakuha ng mailman ang kanyang mga serbisyo, at naniniwalang naging maganda ang sitwasyon para sa kanilang dalawa. Matapos suriin ang bagay, bumalik ang espesyalista na may masamang hatol, sinasabing ang piraso ay ang pinakapuro na basurang nakita niya. Sa isang seryosong tingin, binalaan ng veterano ang binata na huwag man lang mangarap na gamitin ang item dahil ang failure rate nito ay kasing taas ng 99%. Habang pinagmamasdan ang kislap ng globo, iniisip ng bida na mapanganib ang mga core at dapat hawakan ng may lubos na pag-ingat. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na kung malalampasan ng isang tao ang mga pagkakataong mabigo, sa wakas ay ipapakita ng bagay ang tunay at makapangyarihang anyo nito. Mayroong iba't ibang uri ng mga pinagkukunan ng enerhiya na ito na nagsisilbing kapalit ng kuryente o nagkokonekta ng mga komunikasyon sa wasak na mundong ito. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ang pinakamahalagang uri ay ang ability core na nagbibigay ng mga espesyal na kapangyarihan. Ngunit karamihan ay may 75% failure rate at nadidismaya ang binata sa kanyang kamalasan. Paalis na siya nang may isang misteryosong boses na tumawag sa kanya at huminto siya nang hindi lumilingon. Nagreklamo ang binata sa sarili na ayaw niya talagang makasalubong ang taong iyon doon. Sakto namang may isang babaeng nagtanong kung ginamit na naman niya ang kwento ng hindi umiiral na anak para lokohin ang matanda. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Dr. Maong at, may hawak na sigarilyo, hiniling sa kanya na tigilan na ang panggugulo sa kanyang pasyente. Sumagot ang doktora na ang issue ay tungkol sa pagkatao at inakusahan pa siya na isang oportunista. Ngunit ipinaalala sa kanya ng binata na lagi siyang humihingi ng libreng pabor at sumang-ayon siya na magkatulad ang sitwasyon. Naalala niya na para makuha ang misyon mula sa nakakainis na opisyal, humingi siya ng tulong kay Director Bay para sa mga dokumento. Gayunpaman, naibigay na ang trabaho sa ibang mailman, kaya kailangan niya ng planye. Kaya't pineki niya ang isang medical note para sa kanyang kasamahan at sa huli ay kinuha ang misyon para sa kanyang sarili. Nagreklamo ang doktora na nagpadala lang siya ng note at hiniling sa kanya na bisitahin ang klinika ng personal minsan. Iniisip ng binata na yon mismo ang dahilan kung bakit iniiwasan niya ang mga personal na pagkikita dahil napakakulit nito. Pagkatapos ay sinabi niya na may utang na loob na ito sa kanya ngayon at sumang-ayon ang bida na may pag-aatubiling tango. Sa matalim na tingin at kumikinang na pulang mga mata, tila kontento na siya sa napagkasunduan. Pagkatapos ay hiniling ng doktora na mula ngayon, tratuhin siya nito ayon sa kanyang estado at hindi bilang kapantay. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano siya bilang isang hunter noon pero ngayon ay isa na lang siyang simpleng deliveryman. Nag-cut ang eksena sa isang red alert, kumikislap ng malakas ang ilaw sa isang madilim at malungkot na pasilyo. Sa mundong ito, may mga nabubuhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga core na may mababang success rate na lumalaban sa tsansa. Ang mga gumagamit ng core ay bahagi ng isang piling grupo na tinatawag na mga hunter na nagsasagawa ng mga lihim na misyon. Sa kanyang mga matang kumikinang, ipinahayag ng bida na isa rin siya sa mga nakaligtas na gumamit ng core at nabuhay. Nag-cut ang eksena sa isang aerial view ng headquarters, isang napakalaki at high-tech na base. Isang recorded na anunsyo ang bumati sa mailman ng isang ligtas na pagbabalik at ipinaalam sa kanya na ang deadline ng misyon ay 48 oras. Ang pagkabigong bumalik sa loob ng panahong iyon ay magreresulta sa pag-aakalang nawala na siya at ang kanyang mga ari-arian ay kukumpiskahin ng estado.
Pagkatapos ay tumapak ang binata sa isang sensor sa sahig upang sa wakas ay simulan ang kanyang mapanganib na paglalakbay sa paghahatid. Iniipis niyang medyo huli na siya dahil pinatagal siya ni Dr. Mayong nang higit sa inaasahan. Sa isang determinadong ekspresyon, sinabi ng binata sa kanyang sarili na mas mabuting magmadali na at umalis. Dinala siya ng express delivery sa isang ganap na wasak na lungsod na may mga guhong gusali sa lahat ng dako. Bigla, isang maliit na usa ang lumitaw at ipinaalam ng tagapagsalaysay na ang destinasyon ay sa Chainamdong, Gae. Iyon ay isang lugar na may matitinding labanan sa kapangyarihan, kung saan palaging nagbabago ang mga may-ari ng mga settlement. Sa lahat ng lugar, sikat ang Yile Settlement sa pagputol ng lahat ng ugnayan sa labas ng mundo, at ang kondisyon ay ihatid ito ng personal pero plano niyang tapusin ito 2 araw ng mas maaga upang patunayan ang kanyang halaga. Sa ganoong paraan, mapipilitang kilalanin ng nakakainis na opisyal na iyon ang kanyang mga kakayahan ng walang puwang para sa mga reklamo. Nakaupo sa isang rooftop, naaalala niya na dati ay may isang ligtas na settlement sa malapit. Ngunit nang makita ang isang higanteng bunganga, napagtanto niya na tinamaan ang lugar ng isang itim na haligi at nawasak. Dahil dito, naiintindihan ng bida na imposibleng makakuha ng tulong at isinasaalang-alang ang pagkuha ng ibang ruta. Bigla, nakarinig siya ng isang boses na sumisigaw na masyadong mahal ang isang bagay at lumingon upang tingnan ang kaguluhan. Sa di kalayuan, 2 tao ang nagtatalo at sinasabi ng isa sa kanila na bayaran ang isang lalaking nagngangalang Kim at iwanan siyang mag-isa. 2 pang deliverymen ang nanonood sa eksena at isa sa kanila na may pasang mukha ang nagtanong kung nag-aaway sila. Nakatago, pinagmamasdan ng bida ang eksena at iniisip na nakita na niya ang mga mukhang iyon sa kanyang departamento dati. Pagkatapos ay naisip niyang ito na ang perpektong sandali at nagpa siyang lumapit para humingi ng impormasyon, ngunit narinig ng binata ang isa sa mga lalaki na nagtatanong kung oras na ba para sa isang lalaking nagngangalang Kim na matapos na. May hawak na granada, humingi ng kalma ang isa pang mailman at sinabi sa kanila na pakinggan ang gustong sabihin ng grupo. Bigla, isang grupo ng mga misteryosong taong nakahood ang lumitaw sa gitna ng kalsada. Lumapit ang bida at nagkomento ang lalaking nakahood na sa pag-alis ng isa, may isa namang dumarating. Tinanong ng lalaki kung saan siya pupunta at napagtanto ng binata na sinusubukan nilang makipagkasundo doon. Nag-alok ang lalaking nakahood ng serbisyong gabay sa maliit na halaga at tinanong kung gusto niya ang alok. Nanatiling tahimik ang binata saglit, tila pinag-iisipan ang alok ng estranghero. Nang makita ang kanyang pagdududa, umiti ng kakaiba ang lalaking nakahood at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Pagkatapos ay ginarantiyahan niya na sila ay mga mapayapang tao at walang dapat ikatakot sa lugar na yon. Nanlaki na lang ang mga mata ng binata dahil alam niyang malinaw na senyales iyon ng malaking panganib sa unahan. Naalala niya na sa labas ng headquarters, ang tanging tuntuning mahalaga ay ang mabuhay at ang batas na dapat niyang sundin ay sinumang nagsasalita tungkol sa kapayapaan ay laging nagsisinungaling sa lahat. Pagkatapos ay tumalikod ang bida para umalis, iniisip na sinayang lang niya ang kanyang oras sa walang kabuluhang usapan na yon. Naisip niya na sa halip na tanggapin ang kanilang gabay, mas mabuti pang gumawa ng iba. Bigla, hinawakan ng isa sa mas matandang mailman ang kanyang braso at pinuri ang mga kalamnan ng binata. Nakangiti, sinabi ng matanda na nakapasa siya sa pagsubok at inanyayahan siyang sumama sa kanyang paglalakbay. Nagsimula siyang maglakad palayo at tinanong kung saan pupunta ang binata at bakit hindi siya sumusunod ngayon. Sumagot ang bida na pupunta siya sa parehong lugar at nagulat ang matanda, tinanong kung paano niya nalaman ang destinasyon. Sumigaw ang matanda na pupunta siya sa Bukien, ngunit ipinahayag ng bida na sa ibang lugar ang kanyang destinasyon. Dahil doon, nagbago ng isip ang matanda at sinabing pupunta rin siya sa Incheon, na labis na ikinalito ng binata. Habang naglalakad sila, patuloy na pinagmamasdan ng batang bida ang kanyang bagong kasama na may mapaghinalang tingin. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit gustong dalhin sila ng mga nakahood na iyon sa isang patibong. Ipinaliwanag ng mas matandang mailman na galing sila sa isang kalapit na settlement, ngunit lahat iyon ay kasinungalingan. Sumang-ayon ang binata ngunit nagtataka kung paano nalaman ng matanda ang panloloko at tinanong siya tungkol dito. Nakangiti, isinigaw ng matanda na gumamit siya ng fisyo. Kaya raw niyang basahin ang kanilang mga mukha na sa tingin ng binata ay isa na namang kasinungalingan. Sinabi ng bida na maaari nang humiwalay ng landas ang matanda pero nagpumilit itong sumama sa kanya papuntang Incheon. Nagreklamo naman ang deliveryman dahil hindi naman niya kailanman hiniling sa estranghero na samahan siya sa misyon. Nagdiwang ang matanda, hindi pinansin ang reklamo, at naisip ng binata na kakaiba ito sa ibang paraan. Tinanong niya ang pangalan ng binata at nang marinig ang Woo Jongkook, natuwa siya at sinabing halos magkapatid na sila. Patuloy na nagsasalita ang matanda tungkol sa kanilang angkan at sinabihan siya ng bida na tumahimik, sabay iwasto muli ang kanilang destinasyon. Pero sa katotohanan, hinahayaan ng bida na sumunod ang matanda sa kanya para sa isang partikular na dahilan. Tinanong siya ng kanyang kasama kung saan siya pupunta at sumagot ang binata na sa J Settlement.
Sinabi ng matanda na hindi sila tumatanggap ng mga delivery doon at sumagot ang binata na trabaho niya ito at kailangan niyang subukan. Napansin niya na ang kanyang bagong kasama ay tumatapak sa eksaktong mga lugar na tinapakan niya sa daan. Naalala ng binata na tinanggihan ng matanda ang tulong mula sa mga gabay at nagpa siya itong dumaan sa mapanganib na lugar ng mag-isa. Nagtataka siya kung iniligtas ba siya ng matanda mula sa mga kalabog o kung kailangan lang nito ng kasama para mabuhay. Sa paglubog ng araw, iminungkahi ng matanda na magpahinga sila ng 2 oras sa isang abandonadong gusali. Pagkahiga pa lang, tulog na agad ang matanda at pinanood siya ng bida, hindi sigurado kung natutulog ito o nagkukunwari lang. Napansin niyang nanatili ang kamay ng matanda sa kanyang bag sa buong oras at naghinala siyang may itinatago itong armas doon. Nagpa siya ang bida na matulog ng 30 minuto at pagkatapos ay magbabantay sa natitirang bahagi ng gabi. Dahil doon, umupo ang binata na nakasandal sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga saglit sa silungan. Bigla, dumilat ang kanyang mata nang makaramdam siya ng isang kakaibang presensya na papalapit. Sa isang iglap, binunot ng deliveryman ang kanyang armas, handa sa anumang mangyayari sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, tinutukan din siya ng baril ng matanda at nagkaharap silang dalawa sa dilim. Nakangiti, pinuri ng matanda ang matalas na pakiramdam ng binata at tila hangang-hanga ito. Sumagot ang binata na sinumang mahina ang pandinig ay matagal nang wala sa mundong ito.